Tumunog ang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog niyon ay parang isang matinis na sigaw sa gitna ng katahimikan ng malawak na dining hall. Naputol ang pagkakatitig ni Eliza Santos sa sarili niyang refleksyon sa kumikinang na kopitan ng wine. Napakaganda ng ayos ng lahat. Ang mamahaling kubyertos ay nakahilera ng perpekto. Ang dalawang kandila sa gitna ay marahang sumasayaw, nagbibigay ng mainit na liwanag sa dalawang platong wala pang laman. Ang steak na niluto niya mismo ay nag-aantay sa kusina. Ang alak na galing PA sa France ay nakabukas na para huminga. Lahat ay perpekto, maliban sa isang silyang bakante. Sinagot niya ang tawag. Hindi na niya kailangang tignan ang screen. Alam na niya. "Ricky," sabi niya, sinisikap na pasiglahin ang boses. "Malapit ka na ba? Lalamig ang pagkain." "Hon, I'm so sorry." Ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay formal, malayo. Boses ng isang CEO, hindi ng isang asawang nagdiriwang ng kanilang ika-25 anibersaryo. "Something came up. Isang emergency sa board. Hindi talaga ako makakaalis." Naramdaman ni Eliza ang unti-unting panlalamig sa kanyang dibdib. Mas malamig PA sa hangin mula sa aircon. Ngumiti siya. Isang nangiting hindi naman nakikita ng kausap niya. Isang nangiting sanay na siyang isuot na parang alahas. "Okay lang," sagot niya. Ang dalawang salitang iyon ay ang pinakamadalas niyang kasinungalingan sa loob ng 10 taon. "Trabaho yan. Naiintindihan ko. I'll make it up to you. I promise. Order ka na lang ng kahit anong gusto mo. O kaya, yayain mo si Brenda. Hindi niya gustong kumain mag-isa. At mas lalong ayaw niyang makasama si Brenda. Ang gusto niya ay ang asawa niya. Pero hindi na niya alam kung paano sabihin iyon. "Sige, ingat ka." Sabi na lang niya. "You too. Bye." Binaba na ni Ricardo ang tawag. Ibinalik ni Eliza ang cellphone sa lamesa. Muling bumalik ang katahimikan. Pero ngayon, mas mabigat na ito. Parang isang kumot na humihila sa kanya pababa. Tinitigan niya ang dalawang plato, ang dalawang silya, ang dalawang kopita. Isang perpektong larawan ng kasinungalingan. Isang pamilyang perpekto sa labas, pero hungkag sa loob. Hinubad niya ang kanyang hikaw at marahang ipinatong sa lamesa. Tumayo siya at dahan-dahang lumakad patungo sa malaking bintanang salamin na tan-awang kanilang hardin. Nagsisimula nang pumatak ang ulan. Una ay mahina, paisa-isa, hanggang sa bumuhos ito ng malakas. Ang kalangitan ay biglang dumilim, parang nakikidalamhati sa kanya. At doon, sa gitna ng malakas na ulan, nakita niya ito. Ang bago nilang hardinero, Leo. Nakatayo ito sa ilalim ng puno ng mangga. Tila sinusubukang sumilong pero huli na ang lahat. Basang-basa na ang suot niyang puting t-shirt na ngayon ay dumidikit na sa kanyang katawan. Bakat na bakat ang matipunong dibdib at malalapad na balikat. May kung anong kumurot sa puso ni Eliza. Hindi awa, isang bagay na iba. Isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nakita niya ang lalaki na nagpatuloy sa pag-aayos ng MGA paso. Tila hindi alintana ang malakas na ulan. May determinasyon sa bawat kilos nito. May buhay, isang bagay na tila wala na sa mansyon na ito. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang makapal na tuwalya mula sa linen closet at nagtimpla ng isang tasa ng mainit na kape. Lumabas siya sa sliding door patungo sa hardin. Tanga ng isang payong. "Leo," tawag niya nang makalapit. Nagulat ang binata. Agad itong lumingon at sa paglingon nito, tumama ang MGA mata nila. Ang MGA mata nito ay malalim, matingkad, at sa isang saglit, pakiramdam ni Eliza ay hindi lang ang hardin niya ang tinitignan nito. Pakiramdam niya ay nakikita nito ang kaloob-looban niya. "Ma'am Eliza," sabi nito. May halong pagkagulat sa boses. "Bakit po kayo lumabas? Ang lakas po ng ulan." "Nakita kasi kita," sagot niya. Iniabot ang tuwalya.
Baka magkasakit ka. Eto, magpunas ka. Nag-atubili si Leo, tila nahihiya. Naku ma'am, wag na po. Nakakahiya naman. Kunin mo na. Pilit ni Eliza isang ngiti ang sumilay sa kanyang MGA labi. Isang totoong ngiti. At eto, kape, para mainitan ka. Sa wakas ay kinuha rin ito ng binata. At sa pag-abot niya ng tuwalya, ang kanilang MGA kamay ay nagdikit. Isang saglit lang yon. Pero para kay Eliza, parang 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang init na bigla ang gumising sa bawat himaymay ng kanyang natutulog na pagkatao. Agad niyang binawi ang kanyang kamay na para bang napaso. Napatingin sa kanya si Leo, tila nagtataka sa naging reaksyon niya. Nakatitig lang sila sa isa't isa, hindi nagsasalita. Tanging ang malakas na patak ng ulan sa payong ni Eliza ang maririnig. At sa ilalim ng madilim na kalangitan, sa gitna ng malamig na ulan, isang bagay na mapanganib at nakakabighani ang biglang nagsimulang mamuo sa pagitan nilang dalawa. Underscore, 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 underscore. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Ngunit para kay Eliza, lahat ay nagbago. Paggising niya, ang unang pumasok sa isip niya ay hindi ang MGA dapat gawin sa bahay o ang schedule ni Ricardo. Ang una niyang naalala ay ang pakiramdam. Ang init ng pagdampi ng kanilang MGA kamay sa gitna ng malamig na ulan. Parang isang maliit na baga na muling nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Bumangon siya mula sa kama at lumapit sa kanyang walk-in closet. Isang silid na puno ng MGA mamahaling damit, sapatos at bag na minsan lang niyang nagagamit. Kadalasan, isa lamang simpleng duster o house dress ang suot niya sa buong araw. Para saan PA, ang pag-aayos kung pader at MGA kasambahay lang naman ang makakakita sa kanya. Pero ngayon, may iba siyang hinanap. Nilagpasan niya ang MGA formal na bestida at MGA pantulog na seda. Sa pinakadulo ng aparador, nakita niya ang isang damit na matagal na niyang hindi na isusuot. Isang light blue na sundress na may maliliit na bulaklak. Simple lang ito, pero bumabagay sa kanyang balat at nagpapalabas ng kanyang MGA balikat. Isinuot niya ito. Habang tinitignan ng sarili sa salamin, isang pamilyar ngunit matagal nang nawawalang tao ang sumalubong sa kanyang MGA mata. Hindi si Mrs. Ricardo Morales, ang asawa ng CEO, kundi si Eliza, ang babae. Para lang maiba, bulong niya sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili na walang ibang kahulugan ang kanyang ginagawa. Bumaba siya, dala ang isang tasa ng tsa, at naglakad patungo sa hardin. Ang dahilan niya, titingnan niya kung nasira ng ulan kagabi ang kanyang MGA rosas. Isang napakanipis na dahilan. Nandoon si Leo, abala sa pag-aalis ng MMJ tuyong dahon sa damuhan. Hindi nito napansin ang pagdating niya. Pinanood muna siya ni Eliza mula sa malayo. Ang bawat galaw ni Leo ay tiyak, puno ng lakas. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa kanyang balat na kulay kayumanggi. "Good morning, Leo," bati niya. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang boses. Muli nagulat ito tulad ng kagabi. Ngumiti ito nang makita siya. Isang nangiting tila nagbigay liwanag sa buong hardin. "Good morning po, Ma'am Eliza. Ang aga niyo po yata ngayon." "Sinusuri ko lang ang MGA rosas ko," sagot niya, lumalapit sa MGA halaman. "Kumusta naman sila pagkatapos ng ulan?" "Ayos naman po sila, ma'am. Matibay po ang MGA halaman ninyo," sabi ni Leo. Lumapit din ito. Tinuturo ang isang usbong. "Ito po, mamumulaklak na rin sa MGA susunod na araw." Nagsimula ang kanilang usapan sa MGA halaman,
Pero unti-unti, lumalayo ito. Naitanong ni Eliza ang tungkol sa pamilya nito sa probinsya. Ang MGA pangarap nito. Nalaman niyang nais pala nitong makapagtapos ng pag-aaral sa kursong agrikultura. Gusto niyang magkaroon ng sariling bukid balang araw. Habang nagkukwento si Leo, may kislap sa MGA mata nito. Isang kislap ng pag-asa at ambisyon. Sa MGA sandaling iyon, naramdaman ni Eliza na may tunay na nakikinig sa kanya. May taong kausap siya, hindi lang utusan, at siya naman ay nakikinig din. Totoong nakikinig. Kailan nga ba ang huling beses na may nakausap siyang ganito? Ikaw po, ma'am? Ano po ang pangarap ninyo noon? Biglang tanong ni Leo. Natigilan si Eliza. Pangarap. Isang salitang tila kinalimutan na niya. Ako? Napangiti siya ng mapait. Gusto kong maging isang painter noon, pero maraming nangyari. Sayang naman po. Sigurado po akong magaling kayo, sabi ni Leo. Ang tono nito ay puno ng sinseridad. Pakiramdam ni Eliza ay namula ang kanyang MGA pisngi. Maya-maya PA, bumalik na siya sa loob ng bahay. Pero ang nangiti ay nanatili sa kanyang MGA lab. Mula sa bintana ng kanyang silid-tulugan, palihim niyang pinanood si Leo habang ito'y nagtatrabaho. Ang bawat paghampas nito ng pala, ang bawat pagpunas ng pawis, isang simpleng tanawin. Pero para sa kanya, ito na ang pinakamagandang pelikula. Hindi niya mapigilan ang sarili na mapangiti. Isang lihim ng ngiti na para lamang sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message. Umaasa siyang si Ricardo yon. Marahil ay bumabawi sa gabing hindi sila natuloy. Pero ang mensahe ay malamig at walang kabuhay-buhay. From Ricardo transferred 100K to your account for the bills. Let me know if you need more. Yun lang. Walang kumusta ka, walang I love you, walang kahit anong emosyon. Pera, numero, transaksyon. Iyon na lang ang naging wika ng kanilang pagsasama. Biglang bumalik ang bigat sa kanyang dibdib. Ang matamis na ngiti kanina ay napalitan ng pait. Ang kilig ay hinaluan ng pagkakasala. Mali ito. Mali ang nararamdaman niyang kinagabihan, habang papaalis na si Leo, nagkasalubong sila malapit sa gate. Naglagay si Eliza ng kaunting pabango kanina. Isang bagay na hindi na rin niya ginagawa. Aalis ka na pala, sabi niya. Opo, ma'am. Tapos na po ang trabaho ko para sa araw na ito, sagot ni Leo, bahagyang yumuko. Nang dumaan ito sa tabi niya, bigla itong huminto. Ma'am, sabi nito, medyo nahihiya. Ang bango po ng pabango ninyo. Napatingin sa kanya si Eliza. Ngumiti si Leo at sa pagkakataong ito, ang tingin nito ay tila tumagos sa kanyang kaluluwa. Bagay sa inyo, ma'am, sabi nito sa isang mahinang boses. Nakakabighani. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Naiwan si Eliza na nakatayo roon, hindi makagalaw. Ang puso niya ay kumakarera sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay umuulit sa isang salita. Nakakabighani. Ang salitang nakakabighani ay umalingaw-ngaw sa isip ni Eliza buong gabi. Para iyong isang kantang hindi niya maialis sa kanyang ulo. Isang mainit na himig sa gitna ng malamig at malawak niyang silid-tulugan. Sa tabi niya, ang espasyo sa kama kung saan dapat natutulog si Ricardo ay bakante at hindi nagalaw. Nasa isa na namang business trip. Kinahapunan kinabukasan, ang kalangitan na kanina'y asul at payapa ay biglang nagdilim. Dumating ang hangin, humahampas sa MGA puno at nagbabagsak ng MGA dahon. At pagkatapos, bumuhos ang ulan. Hindi ito isang ambon lamang. Ito ay isang bagyo. Isang sigwa na may kasamang malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Nasa sala si Eliza, sinusubukang magbasa ng libro. Pero ang kanyang MGA mata ay pabalik-balik sa bintana. Sa hardin na ngayon ay binubugbog ng kalikasan. Nasaan si Leo?
Nakaalis na kaya siya? Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Marisa, isa sa kanilang MGA kasambahay. Okay lang ako, sagot ni Eliza, pero ang boses niya ay balisa. Si Leo, nakita mo ba? Nakauwi na ba siya? Hindi ko po sigurado, ma'am. Kanina po ay nandoon PA siya sa may garden shed. Inaayos ang MJ gamit sa pag-hardin. Napatingin si Eliza sa labas. Ang garden shed, ang maliit na istrukturang iyon ay mukhang marupok sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Paano kung matrap siya roon? 1,000 dahilan ang pumasok sa isip niya. Baka nilalamig na yon. Baka nagugutom. Baka natatakot. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, alam niya ang totoong dahilan. Isang dahilan na hindi niya kayang aminin kahit sa sarili niya. Tumayo siya. Marisa, maghahanda ako ng pagkain. Baka hindi PA kumakain si Leo. Ako na po, ma'am. Alok ng kasambahay. Huwag na. Mabilis na sagot ni Eliza. Ako na. Tignan mo na lang ang MGA bintana sa itaas. Baka may bukas at pinapasok ng ulan. Isang maliit na kasinungalingan, isang harang na itinayo niya para sa kanyang MJ susunod na hakbang. Nagpunta siya sa kusina at mabilis na naghanda ng isang plato ng mainit na kanin at adobo. Isinilid niya ito sa isang lalagyan, kumuha ng tinidor at isang bote ng tubig. Kumuha siya ng malaking payong at huminga ng malalim bago buksan ang pinto palabas. Sinalubong siya ng malakas na hangin. Ang ulan ay bumabagsak ng pahilis, hinahampas ang kanyang mukha. Halos liparin ang payong sa kanyang kamay. Bawat hakbang sa basang damuhan ay isang pakikipaglaban. Pero nagpatuloy siya. Ang tanging nasa isip ay ang maliit na ilaw na nagmumula sa siwang ng pinto ng garden shed. Nang sa wakas ay makarating siya, basang-basa na ang laylayan ng kanyang bestida. Kumatok siya ng malakas para marinig sa gitna ng ugong ng bagyo. Bumukas ang pinto. Si Leo. Ang buhok nito ay bahagyang basa. Ang damit ay may MGA mantsa ng lupa. Pero ang MGA mata nito, nang makita siya, ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ma'am Eliza, gulat na sabi nito. Ano pong ginagawa ninyo rito? Delikado po. Naalala kita, sabi ni Eliza. Sinisikap na itago ang panginginig ng kanyang boses. Dinalhan kita ng pagkain, kumain ka na muna. Pinapasok siya ni Leo sa loob. Ang garden shed ay maliit at masikip. Amoy lupa at damo. Ang bubong na yero ay napakaingay dahil sa buhos ng ulan. Ang nag-iisang bumbilya sa itaas ay bahagyang kumukurap. Sa maliit na espasyong yon parang biglang humigpit ang hangin. Inabot ni Eliza ang pagkain. Sige na, kumain ka na. Umupo si Leo sa isang sako ng pataba. Si Eliza naman ay umupo sa isang lumang upuang kahoy sa tapat niya. Napakalapit nila sa isa't isa. Kung iunat niya ang kanyang kamay, abot na abot niya ito. Pinanood niya itong kumain. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng MJ salitang hindi masabi. Ang tanging maririnig lang ay ang pagnguya ni Leo at ang walang tigil na pagragasa ng ulan sa labas. Salamat po dito, ma'am, sabi ni Leo pagkatapos kumain. Nakakahiya po talaga. Wala yon, sagot ni Eliza. Muli silang natahimik. Tumingin si Leo sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang muka at tinitigan si Eliza. Isang titig na matagal, malalim, at nangungusap. Ma'am, mahinang sabi nito. Bakit po kayo ganito kabait sa akin? Natigilan si Eliza. Iniisip ko po kasi. Pagpapatuloy nito, ang boses ay tila nanggagaling sa malayo. Lagi po kitang iniisip. Mula PA noong unang araw. Ang pag-amin na yon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Eliza. Ang lahat ng pagpipigil niya sa loob ng MJ na karaang araw ay biglang gumuho. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay biglang nabasag. Hindi na siya sumagot. Hindi na niya kailangan.
Dahan-dahan, tumayo si Leo. Bawat kilos niya ay mabagal. Tila nagbibigay ng pagkakataon kay Eliza na pigilan siya, pero hindi siya gumalaw. Isang hakbang, dalawang hakbang, hanggang sa nakatayo na ito sa mismong harapan niya. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Ang MGA palad nito ay magaspang dahil sa trabaho, pero ang haplos nito ay napakalambing. At pagkatapos, sa gitna ng ingay ng bagyo sa labas, sa ilalim ng isang kumukurap na bumbilya, hinalikan siya nito. Hindi ito isang marahan na halik. Ito ay marahas, nagmamadali, puno ng pananabik na matagal na kinimkim. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng hindi nila kayang bigkasin, hinaluan ng pasasalamat, ng pagnanasa, ng pagbabawal, at ng matinding pagkakasala. Tumugon si Eliza sa halik. Ipinulupot niya ang kanyang MG braso sa leeg nito, hinahayaan ng sarili na malunod sa sandaling iyon. Sa sandaling iyon, hindi siya asawa, hindi siya ina. Siya ay si Eliza, isang babaeng muling nakaramdam na siya ay buhay. Nang maghiwalay ang kanilang MJ labi, pareho silang humihingal. Tinitigan nila ang isa't isa. Ang MGA mata ay nagsusumbatan sa kasalanang kanilang ginawa. Alam nilang dalawa na ang linyang hindi dapat tawirin ay kanilang nilagpasan na. Wala nang atrasan. Biglang kumulog ng napakalakas. Nayanig ang buong garden shed. Isang tunog na parang babala. Isang hudyat na ang katahimikang kanilang sinira ay hindi na kailanman maibabalik PA. Ang bawat patak ng ulan ng gabing iyon ay parang isang bulong sa tainga ni Leo. Pag-uwi niya sa kanyang maliit at masikip na inuupahang kwarto, hindi niya maialis sa kanyang balat ang amoy ng pabango ni Eliza. Hindi niya maialis sa kanyang labi ang lasa ng halik nito. Hindi na siya si Ma'am Eliza. Sa isip niya, siya ay si Eliza na lang. Ang MGA sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang MJ palihim na sulyap sa hardin ay napalitan ng MJ ninanakaw na sandali. Ang MJ kaswal na pag-uusap ay napalitan ng MGA bulong na puno ng kahulugan. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, isang itim na SUV na pamilyar sa kanya ang huminto sa kanto. Malayo sa subdivision, bumaba ang bintana. Si Eliza. Nakasuot ito ng malaking sunglasses at isang scarf, pero kahit anong tago nito, nangingibabaw piirin ang kanyang ganda. "Sakay," sabi nito. Isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang MGA labi. Sumakay si Leo. Ang loob ng sasakyan ay malamig at mabango. Amoy Eliza. Ito ang unang beses na nakasakay siya sa ganito kaluhong sasakyan. At ito ang unang beses na kasama niya si Eliza na silang dalawa lang, malayo sa MG ang matang mapanghusga ng mansyon. Dinala siya nito sa isang tagong lugar na tanaw ang buong syudad. Doon, sa loob ng sasakyan, habang unti-unting dumidilim, nag-usap sila, nagtawanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leo na hindi siya isang hardinero. Naramdaman niyang isa siyang lalaki. Isang lalaking hinahangaan ng isang napakagandang babae. Bago siya ihatid pabalik, may kinuha si Eliza mula sa kanyang bag. Isang makapal na sobre. "Ano po ito?" tanong ni Leo. Kahit alam na niya. "Para sa'yo," sabi ni Eliza. Ang boses ay malambing. "Alam kong marami kang pangangailangan. Tulong ko na sa'yo." Tinitigan ni Leo ang sobre. Pakiramdam niya ay may dalawang tao sa loob niya na nag-aaway. Ang isa ay sumisigaw sa tuwa. Ito na ang solusyon sa MGA problema niya. Ang perang ipapadala niya kay Maria. Pero ang isa PA ay nahihiya, nasasaktan ng pagkalalaki. Para siyang binabayaran. "Ma'am, Eliza." "Hindi ko po matatanggap yan," sabi niya. Kahit ang MGA kamay niya ay gustong-gusto nang kunin iyon, hinawakan ni Eliza ang kanyang kamay. Ang lambot ng palad nito ay kabaligtaran ng sa kanya. "Please, Leo, huwag mo isiping bayad yan. Isipin mo na lang na gusto kitang tulungan. Gusto kitang makitang masaya." Ang MGA salitang iyon. Gusto kitang makitang masaya.
ang tuluyang bumasag sa kanyang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang sobre. Ang pakiramdam ng embidya pera sa loob niyon ay mabigat. Mabigat sa bulsa at mas mabigat sa konsensya. Nang gabing iyon, mag-isa sa kanyang kwarto, binilang niya ang pera, higit PA sa sapat. Makakapagpadala na siya kay Maria. Makakabili na ito ng MGA bitamina at gatas. Pero bago PA man niya matawagan ang Money Remittance Center, tumunog ang kanyang luma at basag na cellphone. Si Maria. Leo, kumusta ka na? Ang boses ni Maria ay puno ng pag-aalala. 2 linggo ka nang hindi tumatawag. Nag-aalala na ako sa'yo. Ayos ka lang ba dyan? Napapikit si Leo. Ang bawat salita ni Maria ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ayos lang ako, mahal. Medyo naging abala lang sa trabaho. Kailan ka ba uuwi? Hinahanap ka na ng tiyan ko. Pagbibiro ni Maria. Pero ramdam ni Leo ang lungkot sa likod nito. Malapit na ang kabuwanan ko. Gusto ko sanang kasama kita. Malapit na. Pangako, uuwi ako. Magpapadala muna ako ng pera. Bukas na bukas para sa MGA gamit ng baby. Salamat, mahal. Pero hindi pera ang kailangan ko. Ikaw ang kailangan ko. Ang MGA salitang yon ay parang isang sampal. Napatingin si Leo sa paligid ng kanyang kwarto. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakalatag ang isang bagong polo shirt at maong na binili para sa kanya ni Eliza kanina. Sa tabi niyon ay ang bagong cellphone na bigay din nito. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya at humarap sa salamin. Isinuot niya ang bagong damit. Mamahalin. Bagay na bagay sa kanya. Ang luma niyang itsura ay napalitan. Hindi na siya mukhang hardinero. Mukha na siyang iba. Isang estranghero. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon. Sino ang taong ito? Ang taong nagsinungaling sa babaeng nagmamahal sa kanya. Ang taong tumatanggap ng pera mula sa isang babaeng hindi niya asawa. Nasuklam siya sa sarili niya. Kinabukasan, nagkita ulit sila ni Eliza. Sa pagkakataong ito, si Eliza ang nagbigay sa kanya ng isang bagong cellphone. Para mas madali kitang matawagan, sabi nito. Nakangiti. Habang inaabot niya ang cellphone, may lungkot sa MGA mata ni Eliza. Leo, yung perang binigay ko sa'yo, sapat ba? Kung kailangan mo PA, sabihin mo lang. Para ba yan sa nanay mo na may sakit? Natigilan si Leo. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang ideyang yon. Marahil ay nabanggit niya noon ang kanyang ina sa isa sa MGA na una nilang pag-uusap. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon para sabihin ang totoo. Para linawin ang lahat. Pero nang tignan niya ang MGA mata ni Eliza na puno ng pag-aalala at pagmamahal, hindi niya kaya. Hindi niya kayang sirain ang kung anong meron sila. Hindi niya kayang mawala ang lahat ng ito. Yumuko siya. Hindi makatingin ng diretso. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang kasinungalingang magiging simula ng pagguho ng lahat. Opo, ma'am. Para sa nanay ko. Underscore, 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 underscore. Para kay Brenda, ang pagbisita sa mansyon ng kanyang pinsang si Ricardo ay laging may dalang-dalawang emosyon. Paghanga at inggit. Paghanga sa laki ng bahay, sa kintab ng sahig, sa gara ng MJ Muebles, at inggit, isang mapait na lasa sa kanyang dila, dahil lahat ng ito ay pag-aari ni Eliza. Si Eliza na walang ibang ginawa, kundi ang magpakasal sa isang mayamang lalaki. Samantalang siya, si Brenda, ay nagtatrabaho sa isang bangko, araw-araw na nakikipagplastikan sa MGA kliyente para lang kumita. Nang hapong yon, dumaan siya nang walang pasabi. Ang dahilan niya, may ibibigay siyang pasalubong na galing sa Baguio. Ang totoo, gusto niya lang makita kung gaano PA rin kaperpekto ang buhay ng asawa ng pinsan niya. Pero may kakaiba siyang napansin kay Eliza ngayon. Brenda, tamang-tama ang dating mo. Nagpapahanda ako ng merienda. Bati ni Eliza
At ang nangiti nito ay abot hanggang sa MGA mata. May kakaibang sigla ito. Isang kislap na matagal nang hindi nakikita ni Brenda. Naku, nagabala ka PA, sabi ni Brenda, hinalikan ng pisngi ni Eliza. Mukhang masaya ka ngayon may maganda bang balita? Wala naman, sagot ni Eliza, tumatawa ng mahina. Maganda lang siguro ang gising ko. Habang nakaupo sila sa mamahaling sofa sa sala, hindi maialis ni Brenda ang kanyang MGA matang mapanuri kay Eliza. Nagpasalon ba ito? Nagpa-facial? Bakit parang bumata ito? At ang suot nitong damit, kahit simple lang na pantalon at blusa, ay tila mas may dating na ngayon. Kumusta na kayo ni Kuya Ricky? Tanong ni Brenda. Sinisimula ng kanyang pangingilatis. Kailan ang uwi niya? Nasa Cebu PA siya. Maraming trabaho. Sagot ni Eliza, pero walang bakas ng lungkot o inip sa boses nito. Ang dating Eliza na kilala ni Brenda ay siguradong magrereklamo. Ganoon ba? Hindi ka ba nalulungkot mag-isa dito sa napakalaking bahay na ito? Pagpapatuloy ni Brenda, ang bawat salita ay may kasamang pain. Sanay na ako, sagot ni Eliza, at muli, ngumiti ito. Isang ngiting lihim na para bang may isang magandang sikretong tanging siya lang ang nakakaalam. Doon na nagsimulang tumakbo ang isip ni Brenda. Ang ganitong klaseng saya ay hindi galing sa pag-iisa. Hindi rin ito galing kay Ricardo na laging wala. Saan ito nanggagaling? Dumating ang kasambahay, dala ang juice at cake. Pero sumunod sa kanya ang isang lalaki na ngayon lang nakita ni Brenda. Isang binatang matangkad, may magandang pangangatawan at nakasuot ng malinis na uniforme ng hardinero. Brenda, si Leo pala. Pagpapakilala ni Eliza. Ang bago naming hardinero. Ngumiti si Leo at bahagyang yumuko. Good afternoon po, ma'am. Ngumiti rin si Brenda. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang MGA mata. Sinuri niya ang binata mula ulo hanggang paa at pagkatapos, nahagip ng kanyang paningin ang isang bagay sa pulso nito. Isang leather na bracelet na may silver na lock. Hindi ito isang murang palamuti na nabibili sa bangketa. Mukha itong mamahalin. Isang bagay na hindi karaniwang makikita sa isang hardinero na sumusweldo lang ng minimum. Nagkunwari siyang walang napansin, pero ang imahe ng bracelet ay nakatatak na sa kanyang isipan. Nang umalis na si Leo, nagpatuloy ang kanilang usapan, pero wala na roon ang isip ni Brenda. Pinagtatagpit-tagpi na niya ang lahat. Ang kakaibang saya ni Eliza, ang palaging pagliban ni Ricardo, at ang isang hardinero na may suot na mamahaling bracelet. Hindi kaya isang ngising mapanukso ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Pagkaalis niya sa Paraiso Hills Subdivision, hindi siya umuwi kaagad. Ipinara niya ang kanyang sasakyan sa isang gilid ng daan kung saan walang masyadong tao. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ito sa pangatlong ring. Tonyo, sabi ni Brenda sa isang boses na malamig at tiyak. Brenda ito, may trabaho ako para sa'yo. Narinig niya ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Brenda, matagal na tayong hindi nag-uusap Ano yon? May pinagseselosa na naman ba ang isa sa MGA kliyente mo sa bangko? Hindi, sagot ni Brenda. Ang kanyang MGA mata ay nakatitig sa kawalan. Mas personal ito. Okay, sino ang target? Binigay ni Brenda ang pangalan at address ni Eliza. Anong gusto mong malaman? Tanong ng lalaki. Huminga ng malalim si Brenda. Ang inggit na kanina'y kumikirot lang sa kanyang dibdib ay isa ng ganap na halimaw na gustong manila. Ito na ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon na sirain ang perpektong mundo ni Eliza. Gusto kong malaman ang lahat ng ginagawa niya, sabi ni Brenda. Ang bawat salita ay puno ng lason. Bawat kilos, bawat galaw. Underscore, underscore,
underscore 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 underscore. Ang kasalanan, kapag inulit-ulit, ay nagiging parang tama. Ito ang kasinungalingang ibinubulong ni Eliza sa sarili tuwing umaga. Ang relasyon nila ni Leo ay hindi na lamang MGA ninanakaw na sandali sa hardin. Ito ay naging isang lihim na mundo na kanilang dalawa lang ang nakakaalam. Isang mundong mas totoo PA kaysa sa malawak at malamig na mansyon sa Paraiso Hills. At sa mundong iyon, si Eliza ay hindi natatakot. Siya ay nagiging mapangahas. Isang araw ng Miyerkules, habang kausap sa telepono, ang isa sa kanyang MGA kaibigan, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mapanganib pero hindi niya mapigilang paglaruan. Oo, sige. Magkita-kita tayo sa Tagaytay sa susunod na linggo, sabi niya sa kausap, kahit wala naman talaga silang usapan. Pagkababa niya ng telepono, alam na niya ang kanyang gagawin. Maaga PA lang, nagpaalam na siya sa MGA kasambahay. Magkikita kami ng MGA college friends ko sa Tagaytay, sabi niya. Sinisikap na maging normal ang kanyang boses. Baka gabihin na ako ng uwi. Ipinahanda niya ang kanyang SUV, pero hindi siya ang nag-drive. Sinundo niya si Leo sa isang lugar na malayo sa kanilang subdivision, kung saan walang makakakilala sa kanila. Pagpasok ni Leo sa sasakyan, dala nito ang isang ngiting tila kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Saan po tayo pupunta, ma'am? Tanong nito. Huwag mo na akong tawaging ma'am ngayon, Leo, sabi ni Eliza habang sinisimulan niyang paandarin ang sasakyan. Ngayong araw, ako lang si Eliza at ikaw si Leo at pupunta tayo sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa atin. Ang biyahe papuntang Tagaytay ay puno ng tawanan. Nagpatugtog si Eliza ng MGA luma at masisiglang kanta mula sa kanyang kabataan. Magakantang kinakanta niya kasabay ng radyo. MGA kantang nagpapaalala sa kanya ng isang buhay na mas simple at mas masaya. Si Leo naman ay nagkukwento tungkol sa kanyang buhay sa probinsya. MGA nakakatawang karanasan na nagpapahagik-gik kay Eliza. Sa MGA sandaling iyon, habang tinatahak nila ang highway at malayang humahangin ang buhok niya mula sa nakabukas na bintana, naramdaman ni Eliza ang isang kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dinala niya si Leo sa isang private resort na nakatago sa gilid ng bundok, tanaw ang lawa ng Taal, isang lugar na para lamang sa kanila. Sa tabi ng infinity pool, hinubad ni Eliza ang kanyang cover-up. Ipinakita ang isang simpleng one-piece swimsuit. Nakita niya ang paghanga sa MGA mata ni Leo at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang maganda siya. Hindi dahil sa alahas o mamahaling damit, kundi dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng isang tao. Naglaro sila sa tubig na parang MGA bata, naghabulan, nagbasaan. Nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang lahat ng kanyang takot. Ang naroon lang ay ang dalisay na saya. Ang pakiramdam na buhay siya. Kinagabihan, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel at lila ang kalangitan, kumain sila sa isang maliit na restaurant sa loob ng resort. Salamat dito, Eliza, sabi ni Leo. Ang boses ay seryoso. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Ako rin, Leo, pag-amin ni Eliza. Ako rin. Tinitigan nila ang isa't isa. Sa likod nila, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng bulkan. Ito ang perpektong sandali. Tumayo si Leo, inilahad ang kanyang kamay. Halika, sabi nito. Dinala siya nito sa viewing deck. Doon, habang ang huling sinag ng araw ay humahalik sa kanilang MGA mukha, niyakap siya nito mula sa likod. Isinandal ni Eliza ang kanyang ulo sa dibdib nito, nilalasap ang bawat segundo. Eliza, bulong nito. Humarap si Eliza sa kanya at sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag, hinalikan siya nito. Isang halik na mabagal, malambing at puno ng damdamin.
Isang halik na nagsasabing, mahal kita, kahit hindi binibigkas ng MGA labi. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ni Eliza. Pakiramdam niya ay nasa langit siya. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng makakapal na halaman, may isang bagay na nakatago. Isang mahabang lente ng kamera. Click. Ang larawan ng kanilang paglalaro sa pool. Click. Ang larawan ng kanilang masayang hapunan. Click. Ang larawan ng kanilang paghalik sa ilalim ng papalubog na araw. Isang perpektong larawan ng pag-ibig at ng kataksilan. Isang litratong hindi kailanman magsisinungaling. Kinagabihan, sa isang tahimik na condominium unit sa Makati, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Brenda. Walang salitang namutawi sa pagitan nila. Inabot lang ng lalaki ang isang malaking brown na sobre. Inabot naman ni Brenda ang isang sobreng puno ng pera. Nang makaalis na ang lalaki, isinara ni Brenda ang pinto at ang MGA kandado nito. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa kanyang sofa at umupo. Binuksan niya ang sobre. Ang kanyang MGA daliri ay marahang kinuha ang MGA nasa loob. Mega makikinang na litrato. Una niyang tiningnan ang larawan sa pool. Si Eliza. Tumatawa. Masaya. Sunod, ang larawan sa hapunan. Ang MGA mata nito ay kumikinang. At ang panghuli, ang pinakamalinaw sa lahat. Ang paghalik nila ng hardinero habang papalubog ang araw. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang MGA labi. Hindi ito isang nangiti ng saya, kundi isang nangiti ng tagumpay. Ang nangiti ng isang ahas na handa ng tumuklaw. Underscore, 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 underscore. Ang boardroom ay malamig at tahimik. Sa labas ng malaking bintana ng ika-30 palapag, ang siyudad ng Cebu ay kumikinang sa ilalim ng init ng araw. Ngunit sa loob ng silid, ang tensyon ay masasalat sa hangin. Si Ricardo Ricky Morales ay nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang MGA mata niya ay nakatuon sa MGA numero at graph na ipinapakita sa malaking screen. Nasa gitna sila ng isang mahalagang presentasyon para sa pinakabago nilang high-rise condominium project. Milyon-milyong piso ang nakataya. As you can see, Mr. Morales, the projected profit margin for the third quarter is... Ang boses ng kanyang finance manager ay parang isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni Ricardo. Ang isip niya ay nasa trabaho, laging nasa trabaho. Ito ang kanyang mundo. Ang mundong kaya niyang kontrolin, ang mundong kaya niyang pagtagumpayan. Dito, siya ang hari. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Isang maikling, halos hindi maririnig na tunog. Sinulyapan niya ito, si Brenda. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya muli ang kanyang atensyon sa presentasyon. Marahil ay nangungumusta lang ito. O baka may ipapabili na naman galing Cebu. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, muli itong nag-vibrate. At isa pi, at isa pi. May kung anong kaba ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Bihira siyang tawagan ni Brenda ng ganito kapilit. Maliban na lang kung, "Excuse me for a moment," sabi niya sa MGA kasama. Ang boses ay matigas at may awtoridad. Tumayo siya at lumabas ng boardroom. Dala ang kanyang cellphone. Sinagot niya ang tawag sa hallway. "Brenda, nasa gitna ako ng meeting. Anong emergency?" "Kuya Ricky." Ang boses ni Brenda sa kabilang linya ay tila nag-aalala. Isang pekeng pag-aalala na hindi napansin ni Ricardo dahil sa kanyang inis. "Sorry sa abala, pero kailangan mo itong malaman." "Malaman ng ano? Diretsuhin mo na ako." Si Eliza." Nang marinig niya ang pangalan ng kanyang asawa, biglang nawala ang lahat ng numero at graph sa kanyang isipan. Anong nangyari kay Eliza? May sakit ba siya? Na aksidente? "Hindi, kuya.
Hindi ganoon. Nag-atubili si Brenda. Mahirap ipaliwanag sa telepono. Kuya, matagal na kitang gustong sabihan. Napapansin ko kasing laging malungkot si Eliza, lalo na't palagi kang wala. At nitong MGA nakaraan may MG. Bago siyang kaibigan. Kumunot ang noo ni Ricardo. Kaibigan? Anong kaibigan ang sinasabi mo? Kuya, I think you need to see this, sabi ni Brenda. At ang kanyang boses ay bumaba na parang isang bulong. Mag-email ako sa'yo, tignan mo. Pagkatapos, umuwi ka na. Pagkababa ng tawag, nakatayo lang si Ricardo sa hallway. Nakatitig sa kanyang cellphone. Anong pinagsasabi ni Brenda? Bumalik siya sa loob ng boardroom. Sinubukang ibalik ang sarili sa meeting. Pero wala na roon ang kanyang isip. Ting! Isang notifikasyon. Isang email mula kay Brenda Morales. Ang subject, Kuya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Binuksan niya ang email gamit ang kanyang cellphone sa ilalim ng lamesa. Sa una, loading lang. Isang puting screen. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw ang isang imahe. Isang babae at isang lalaki sa tabi ng isang swimming pool. Nagtatawanan. Ang babae ay si Eliza. Ang lalaki, hindi niya kilala. Isang estranghero, isang bata. Nag-scroll siya pababa, isa pang litrato. Magkatapat sa isang lamesa, nagiinuman ng alak, nagngingitian. At ang panghuli, ang pinakamalinaw, ang pinakamasakit. Si Eliza at ang lalaki, magkahalikan. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa isang iglap, parang huminto ang pag-inog ng mundo ni Ricardo. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng boardroom ay biglang hindi na sapat. Parang sinasakal siya. Ang MGA bosses ng kanyang MGA manager ay tuluyan ng naglaho. Ang nakikita lang niya ay ang litrato. Paulit-ulit. Ang kanyang asawa. Ang ina ng kanyang MGA anak. Sa MGA bisig ng ibang lalaki. Isang nakakabinging iingay ang namuo sa kanyang tainga. Ang kanyang MGA kamay ay nagsimulang manginig. Hindi sa takot, kundi sa galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Bam! Bigla niyang ibinagsak ang kanyang kamao sa makintab na lamesa. Ang lakas ng impact ay nagpagulat sa lahat ng tao sa silid. Lahat sila ay napatingin sa kanya. MJ ang mukha'y puno ng pagtataka at takot. Hindi niya sila pinansin. Tumayo siya, ang kanyang silya ay tumumba sa likod niya. The meeting is over, sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Lumabas siya ng silid nang hindi lumilingon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya. Ang kanyang boses, nang magsalita siya, ay malamig na parang yelo. Book me the earliest flight back to Manila. Now. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay may sariling tunog. Ito ang ugong ng aircon, ang malayong tiktak ng grandfather's clock sa sala, ang paminsan-minsang kaluskos mula sa kwarto ng MGA kasambahay. Para kay Eliza, ito ang soundtrack ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Isang pamilyar na himig ng pag-iisa. Ngunit ngayong gabi, pagkatapos ng mahika ng Tagaytay, ang katahimikan ay tila mas mabigat, mas nakakabingi. Umuwi si Leo ng maaga. Isang mabilis na paalam lang sa gate dahil alam nilang pareho na mapanganib ang magtagal. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, isang pamilyar na kirot ang kanyang naramdaman. Ang kirot ng paghihiwalay na agad namang hinaluan ng kaba ng pagkakasala. Pumasok siya sa loob ng bahay na parabang isang magnanakaw na nagbabalik sa pinangyarihan ng krimen. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nanghuhusga sa kanya. Ang MJ mamahaling palamuti, ang MJ malalaking larawan ng kanilang pamilya na nakasabit sa pader. Lahat ay parang MJ matang nakatitig sa kanyang kasalanan. Umupo siya sa sofa sa sala pero hindi siya mapakali. Binuksan niya ang telebisyon pero hindi niya maintindihan ang pinapanood. Ang isip niya ay lumilipad. Lumilipad pabalik sa tabi ng lawa, sa init ng MJ yakap ni Leo, sa tamis ng MJ halik nito,
At pagkatapos, bigla itong lilipad pabalik sa katotohanan. Sa asawa niyang nasa malayo, nagtatrabaho para sa lahat ng luho na tinatamasa niya, para sa pamilyang unti-unti niyang sinisira. Napabuntong hininga siya. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang aparador na gawa sa nara. Binuksan niya ito. Sa loob ay maingat na nakasalansan ang kanilang MJ Family Album. Kinuha niya ang pinakamatanda sa lahat, ang kanilang wedding album. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa sofa at marahang binuklat ang MJ pahina. Ang bawat pahina ay protektado ng isang manipis na papel na parang seda. Ang bawat larawan ay isang bintana sa nakaraan. Naroon sila, si Ricky at si Eliza. 25 taon na mas bata, mas payat, at puno ng MJ pangarap. Nakita niya ang isang larawan nila habang nagsasayaw. Si Ricardo, nakangiti ng malapad. Ang MJ matay kumikinang habang nakatitig sa kanya. At siya, nakatingala sa kanyang asawa, ang mukha ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ano ang nangyari sa kanila? Saan napunta ang MJ ngiting iyon? Kailan napalitan ng MJ formal na pag-uusap at malamig na transaksyon sa bangko ang init ng kanilang pagmamahalan? Hinaplos niya ang larawan. Ang makinis na papel ay malamig sa kanyang MJ daliri. Isang agwat na kasing lamig ng namamagitan sa kanila ngayon. Bigla, isang hindi inaasahang damdamin ang bumalot sa kanya. Pagkakamiss. Na-miss niya si Ricardo. Hindi ang CEO na laging abala, kundi si Ricky. Ang lalaking nangharana sa kanya, ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya habang buhay. Isinara niya ang album. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang MJ daliri habang binubuksan niya ang kanilang conversation thread. Puro MGA mensahe tungkol sa bayarin, sa schedule ng MGA bata, sa MGA kailangang ayusin sa bahay. Nag-type siya, "Kumusta ka na?" Binura niya. Masyadong simple. "Ricky, I miss you." Binura niya ulit. Masyadong direkta. Baka isipin nitong may kailangan siya. Sa huli, nag-type siya ng isang mensaheng simple, totoo, at nagmumula sa isang sulok ng kanyang pusong naguguluhan. "Ingat ka. Miss na kita." Sinend niya ito bago piiman siya magbago ng isip. Pagkatapos, itinabi niya ang cellphone. Isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting dumaloy sa kanyang pagkatao. Para bang sa pagpapadala ng mensaheng iyon, nakagawa siya ng isang maliit na hakbang pabalik sa tama. Inisip niya, pag-uwi ni Ricardo, susubukan niyang makipag-usap. Susubukan niyang ayusin kung anuman ang kaya pang ayusin. Umakyat siya sa kanyang silid tulugan. Humiga siya sa malawak na kama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi ang mukha ni Leo ang huli niyang inisip bago matulog. Mabilis siyang dinalaw ng antok, dala ng isang kapayapaang matagal na niyang hindi naramdaman. Ang huling gabi ng kanyang katahimikan. Underscore, 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 underscore. Gitnang gabi. Ang tanging ilaw sa sasilid ay ang buwang sumisilip mula sa siwang ng kurtina. Bigla, isang tunog ang gumising kay Eliza mula sa mahimbing na pagkakatulog. Click. Ang marahan ngunit malinaw na tunog ng pagpihit ng doorknob ng kanilang silid. Napamulat siya. Ang puso niya ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Sino yon? Ang MJ kasambahay ay hindi pumapasok sa kanilang kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Walang ingay. Isang anino ang tumayo sa may pintuan. Isang mataas at malapad na anino ng isang lalaki. Hindi si Leo. "Ricky?" Bulong ni Eliza. Ang boses ay nanginginig sa pagitan ng pag-asa at takot. "Ikaw ba yan? Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka?" Hindi sumagot ang anino. Dahan-dahan itong humakbang papasok sa silid. Isinasara ang pinto sa likod nito nang walang tunog. Ang dilim sa loob ng kwarto ay halos buo.
Hindi maaninag ni Eliza ang mukha ng kanyang asawa. Ang tanging nakikita niya ay ang itim na siluwete nito laban sa mas madilim na hallway. "Ricky, tinatakot mo naman ako," sabi niya, sinisikap na tumawa. Pero ang tunog na lumabas ay parang isang sakal na iyak. Nagpatuloy ito sa paglakad palapit sa kama. Bawat hakbang ay mabigat, may layunin. At nang tumama ang sinag ng buwan sa mukha nito, nakita ni Eliza. Hindi niya nakita ang MGA labi nito, o ang ilong, o ang buong mukha. Ang tanging nakita niya, sa gitna ng kadiliman, ay ang MGA mata nito. At ang MGA iyon ay hindi MGA mata ng asawang nangungulila. Ang MGA iyon ay nag-aapoy sa galit. Ang biyahe ni Ricardo mula airport hanggang Paraiso Hills ay isang malabong alaala. Hindi niya matandaan ang MGA kotseng nakasabay niya sa daan. Hindi niya matandaan ang MGA ilaw trapiko. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang MGA imahe, ang MGA litrato. Nakaimprinta ang MGA iyon sa likod ng kanyang MGA mata, paulit-ulit na ipinapalabas na parang isang sirang pelikula. Ang asawa niya, tumatawa. Ang asawa niya, nakikipag-inuman. Ang asawa niya, hinahalikan ng ibang lalaki. Isang hardinero. Nang pumarada ang kanyang sasakyan sa harap ng sarili nilang gate, hindi niya binusinahan ng gwardiya. Pinatay niya ang makina at ang MGI ilaw. Umupo lang siya roon sa loob ng madilim na kotse, nakatitig sa bintana ng kanilang silid-tulugan kung saan alam niyang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Anong klaseng halimaw ang kayang matulog nang mahimbing pagkatapos sirain ang tiwala ng isang taong nagbigay sa kanya ng lahat? Pag-ibig, pamilya, kayamanan, pangalan. Ibinigay niya ang lahat kay Eliza at ito ang iginanti nito sa kanya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang galit na mas matindi PA sa kahit anong naramdaman niya sa buong buhay niya. Pinatay nito ang kaba. Pinatay nito ang sakit. Ang tanging natira ay ang pagnanasang makita ang mukha ni Eliza kapag nalaman nitong alam na niya ang lahat. Ginamit niya ang sarili niyang susi para buksan ang gate at ang pinto ng bahay. Bawat kilos niya ay tahimik, kalkulado. Parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Umakyat siya sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat. Parang may nakadagan na semento sa kanyang MGA balikat. Pagdating niya sa harap ng pinto ng kanilang silid, huminto siya. Hinawakan niya ang doorknob. Malamig. Kasing lamig ng puso niya ngayon. Dahan-dahan niya itong pinihihit. Click! Bumukas ang pinto. Nakita niya si Eliza, natutulog sa gitna ng kama. Ang kanyang mukha ay payapa, walang ngumuwang. Isang perpektong maskara para sa isang taksil. Pumasok siya at isinara ang pinto. "Ricky?" Bulong ni Eliza, nagigising. May takot sa boses nito, pero may bahid din ng pag-asa. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papalapit. Nang makita nito ang apoy sa kanyang MGA mata, ang pag-asa sa mukha nito ay dahan-dahang napalitan ng purong takot. Umupo si Eliza sa kama, hinila ang kumot hanggang sa kanyang dibdib. "Ricky, anong ginagawa mo rito?" Hindi PA rin siya sumagot. Mula sa bulsa ng kanyang coat, kinuha niya ang MGA litrato, ang MGA ebidensya ng kanyang pagkawasak. Isa-isa, ibinato niya ang MGA ito sa ibabaw ng kama. Ang MGA litrato ay kumalat sa puting kumot na parang MGA patak ng lason. Nakita ni Ricardo ang eksaktong sandali kung kailan naintindihan ni Eliza ang lahat. Ang kanyang MGA mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala. Napalitan ng isang maputlang-maputla na kulay na parang isang multo. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan habang tinititigan ni Eliza ang MGA litrato. Walang pagtanggi, walang pagtataka. Tanging ang tahimik na pag-amin ng pagkakasala.
At iyon ang lalong nagpagalit kay Ricardo. Sino siya? Ang sigaw niya ay unang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na nanggaling sa pinakailalim ng kanyang nasirang pagkatao. Napapiksi si Eliza. Nagsimula itong umiyak. MJ luhang walang tunog. Ricky, please, mag-usap tayo. Mag-usap? Sumigaw siyang muli. Lumapit PA ng isang hakbang. 25 taon, Eliza. 25 taon kitang pinagkatiwalaan. Nagtatrabaho ako na parang kalabaw. Ibinibigay ko ang lahat sa'yo. Sa MGA anak natin. Para lang malaman ko na habang wala ako, nagpapasok ka ng ibang lalaki dito? Hindi dito, Ricky. Hindi sa bahay na to. Mahinang sagot ni Eliza na parang iyon ang magpapagaan ng kanyang kasalanan. Isang tawang walang saya ang kumawala sa lalamunan ni Ricardo. So doon lang sa labas? Sa Tagaytay? Sa kotse? Ganoon ba? Mas mabuti na ba yon, Eliza? Mas katanggap-tanggap na ba yon? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Ricky. Patawad? Tinuro niya ang MJ alitrato. Yang hardinero na yan. Isang hamak na hardinero, Eliza. Ipinagpalit mo ako sa kanya. Ang pamilya natin, ang lahat ng pinaghirapan natin, para sa kanya. Ang bawat salita ay isang punyal, hindi lang para kay Eliza, kundi para na rin sa kanya. Dahil sa bawat pag-atake niya, nararamdaman niya kung gaano siya naging kahiya-hiya, kung gaano siya naging isang talunan. Sinubukan ni Eliza na abutin ang kanyang kamay. Ricky, nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Pero pakinggan mo muna ako. Itinabig niya ang kamay nito. Ang pagdampi ng balat nito ay parang apoy na pumasok sa kanya. Wala na akong gustong marinig mula sa'yo. Lahat ng sasabihin mo ngayon ay kasinungalingan. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ang kanilang silid. Ang kama kung saan sila natulog nang magkatabi sa loob ng libu-libong gabi. Ang MJ larawan ng kanilang MJ anak sa side table. Ang lahat ng ito ay parang isang masamang biro na lamang na ngayon. Huminga siya ng malalim, pinipilit na kumalma, pinipilit na ibalik ang kontrol. Nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay wala ng galit. Wala ng kahit anong emosyon. Ito ay malamig, matigas, at pinal. Umalis ka sa bahay ko. Natigilan si Eliza. Tumingin ito sa kanya. Ang MGA mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagmamakaawa. Ricky, huwag. Parang awa mo na. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito pagising ko bukas. Pagpapatuloy ni Ricardo, hindi pinapansin ang kanyang MGA luha. Bukas na bukas, kakausapin ko ang abogado. Tinitigan niya ito ng diretso sa MGA mata at binitawan ng MGA salitang tatapos sa kanilang 25 taong pagsasama. Gusto ko ng divorce. Ang tawag ay dumating habang si Isabel Bell Morales ay nasa gitna ng pagpili ng isusuot para sa isang party. Ang kanyang condo unit sa Bonifacio Global City ay isang testamento sa buhay na kinalakihan niya. Malinis, moderno, at mamahalin. Ang kanyang buhay ay isang perpektong curated na social media feed. Ang perpektong pamilya, ang perpektong MGA kaibigan, ang perpektong kinabukasan bilang isang interior designer. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen, ngumiti siya. Bihira itong tumawag sa gitna ng araw. Hi Dad, napatawag ka? Pauwi ka na ba? Bell, ang boses ni Ricardo sa kabilang linya ay kalmado. Masyadong kalmado. Nasaan ka? At ang kapatid mo, si Marco, kasama mo ba? Nasa kondo lang ako, Dad. Si Marco, nasa school PA yata. Bakit po? Isang maliit na kaba ang nagsimulang gumapang sa dibdib ni Belle. Pumunta kayo dito sa bahay sa Paraiso Hills. Ngayon na. May kailangan tayong pag-usapan. Isang pamilya. May problema po ba, Dad? Si Mom, okay lang ba siya? Isang maikling mabigat na katahimikan ang sumagot sa kanya bago nagsalita si Ricardo.
Just come home, Belle. Dito na tayo mag-usap. Pagkababa ng tawag, alam ni Belle na may mali. May napakasamang nangyari. Tinawagan niya si Marco at sinabing magkita sila sa bahay. Habang nagmamaneho siya papunta sa bahay na kanyang kinalakihan, 1,000 masasamang posibilidad ang tumakbo sa kanyang isipan. Sakit, aksidente, problema sa negosyo. Pero wala sa MGA iyon ang naghanda sa kanya sa katotohanang bubungad sa kanya. Pagdating nila ni Marco sa bahay, nadatnan nila ang kanilang ama na nakaupo mag-isa sa dilim ng sala. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang bato. Walang emosyon. Dad, anong nangyayari? Nasaan si Mom? Tanong ni Marco. Tumingin si Ricardo sa kanyang 2 anak. Ang MGA anak na pinalaki niya sa isang perpektong mundo. At ngayon, siya mismo ang wawasak sa mundong iyon. Ang nanay ninyo. Simula niya, ang boses ay walang buhay. At ako ay maghihiwalay na. Parang isang bombang sumabog sa gitna ng tahimik na sala. Si Belle ay natigilan. What? Nagbibiro ka ba, Dad? Anong pinagsasabi mo? Is this about money? Kumpanya. Umiling si Ricardo. Hindi. Then what? Sigaw ni Belle. Ang kanyang pagkalito ay nagiging pagkainis. Hindi pwedeng maghiwalay na lang kayo basta-basta. May problema ba? Sabihin niyo sa amin. Huminga ng malalim si Ricardo at pagkatapos sinabi niya ang MGA salitang babago sa lahat. Ang nanay ninyo may ibang lalaki. Tumawa si Belle. Isang maikli at mapait na tawa. That's impossible. That's ridiculous. Si Mom? Dad, baka nagkakamali ka lang. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo. Sa halip, kinuha niya ang isang brown na sobre mula sa lamesa at iniabot ito kay Belle. Nanginginig ang MGA kamay ni Belle habang binubuksan niya ito. Ang kanyang MGA mata ay dumaan sa MGA litrato. Ang pool, ang restaurant, ang halik. Ang bawat litrato ay isang sampal. Isang sampal na mas masakit PA sa kahit anong pisikal na sakit. Ang kanyang ina, ang kanyang eleganteng kagalang-galang na ina, kasama ang isang lalaking mukhang hardinero. Nabitawan niya ang MGA litrato. Kumalat ang MGA ito sa sahig na parang MGA basura. Sino siya? Tanong ni Marco. Ang boses ay basag. Hindi na mahalaga kung sino siya. Sagot ni Ricardo, tumatayo. Ang mahalaga ay ang ginawa niya. Sinira niya ang pamilyang ito. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Belle. Isang mensahe mula sa group chat ng kanyang MGA kaibigan. From Chloe. OMG Belle, is this true? Nakita ko sa post sa isang private group. Your mom daw? Hiya. Isang nakakapasong hiya ang biglang bumalot kay Belle. Kumakalat na. Ang perpektong imahe ng kanilang pamilya ay dinudungisan na sa harap ng lahat ng kakilala nila. Nang MGA sandaling iyon, ang sakit ay napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit para sa babaeng nagbigay sa kanila ng kahihiyang ito. Nasaan siya? Tanong ni Belle. Ang boses ay malamig. Nasa taas. Sa kwarto niya. Sagot ni Ricardo. Hindi na nagpaalam si Belle. Mabilis siyang umakyat sa hagdanan, kasunod si Marco. Binuksan niya ang pinto ng silid ng kanyang MGA magulang nang walang katok-katok. Nadatnan nila ang kanilang ina na nakaupo sa gilid ng kama. Ang buhok nito ay magulo. Ang MGA mata ay namumugto. Ang itsura nito ay 1,000,000 milya ang layo mula sa Elisa Santos na kilala ng lahat. Mom, sabi ni Belle. Hindi iyon isang tanong. Iyon ay isang accusation. Tumingala si Eliza. Ang muka ay puno ng sakit at pagsisisi. Belle, Marco, mga anak. Huwag mo kaming tawaging anak. Sigaw ni Belle. Ang bawat salita ay puno ng lason. Paano mo nagawa to? Paano mo nagawa to sa amin kay Dad? Patawarin niyo ako. Umiiyak na, sabi ni Eliza. Patawad. Para saan, Ma? Sa pagsira mo sa pangalan namin.
sa kahihihiyan na ibinigay mo sa amin habang si Dad nagpapakamatay sa trabaho para sa atin. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Nakikipaghalikan ka sa hardinero? Ang salitang hardinero ay diniinan ni Belle, puno ng pang-aalipusta. Hindi mo naiintindihan. Ang alin ang hindi namin naiintindihan? Si Belle ay lumapit, PA. Na malungkot ka? Na kailangan mo ng kalinga? Is that it? Kaya sinira mo ang pamilya natin, Ma. Sinira mo ang lahat. Sinubukan ni Eliza na tumayo at abutin ang braso ng kanyang anak. Belle, parang awa mo na. Pero marahas na itinabig ni Belle ang kamay ng kanyang ina na para bang ito'y isang bagay na nakakadiri. Huwag na huwag mo akong hahawakan. Tumalikod si Belle at si Marco. Naglakad sila palabas ng silid, palabas ng bahay at palabas ng buhay na minsan ay buo at masaya. Naiwan si Eliza sa gitna ng malawak at tahimik na silid. Ang pagtanggi ng kanyang MGA anak. Ang pagtalikod nila. Iyon ang huling dagok. Iyon ang tunay na parusa. Ang mansyon ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang malamig na libingan ng mega alaala. At siya ay naiwang mag-isa sa loob nito. Pagkatapos ng ilang araw, ang mansyon sa Paraiso Hills ay naging isang estranghero kay Eliza. Pinakiusapan niya si Ricardo na bigyan siya ng ilang araw para makapag-isip at makapag-impake. Pumayag ito, ngunit hindi ito umuuwi sa bahay. Ang MGA kasambahay ay kumikilos sa paligid niya na parang hindi siya nakikita. MGA bulungan sa likod niya ang pumapalit sa dating magagalang na pagbati. Ang kanyang MGA kaibigan ay hindi na tumatawag. Ang kanyang MGA anak ay hindi sumasagot sa kanyang MGA text. Siya ay isang multo sa sarili niyang buhay. Sa gitna ng pagkawasak na ito, may isang pangalan na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Leo. Hindi PA niya ito nakikita o nakakausap mula ng gabing umuwi si Ricardo. Sa isang sulok ng kanyang isipan, umaasa PA rin siya. Umaasa na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip na marahil ang pag-ibig na natagpuan niya kay Leo ang magiging kanlungan niya ngayong wala na sa kanya ang lahat. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya siyang makita. Nag-drive siya, hindi gamit ang kanyang SUV, kundi isang lumang kotse na nakatago sa garahe. Nagsuot siya ng sombrero at malaking salamin. Nagtungo siya sa address na minsan ay ibinigay sa kanya ni Leo, isang masikip na eskinita sa isang lugar sa Maynila na malayong-malayo sa kinagisnan niyang mundo. Ang amoy ng estero at usok ng MGA sasakyan ay sumalubong sa kanya. Ang MGA bahay ay dikit-dikit. Ang MGA tao ay nagsisiksikan. Ito ang mundo ni Leo, ang mundong hindi niya kailanman nakita. Nang sa wakas, ay mahanap niya ang gusali ng apartment, umakyat siya sa isang madilim at makitid na hagdanan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, sa kaba, sa takot, sa isang maliit at desperadong pag-asa. Kumatok siya sa pinto ng room 2B. Tumagal ng ilang sandali bago ito bumukas. At doon, nakita niya si Leo. Ngunit hindi ito ang Leo na kilala niya. Hindi ang binatang may masayang nangiti at MG amatang kumikinang. Ang Leo na nasa harap niya ngayon ay mukhang pagod, balisa, at higit sa lahat, takot. Ma'am Eliza, sabi nito, ang boses ay halos isang bulong. Anong ginagawa niyo dito? Leo, sabi ni Eliza. Ang boses ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Alam na nila. Alam na ni Ricardo ang lahat. Hindi sumagot si Leo. Sa halip lumingon ito sa likod. Sa loob ng kwarto na parang may itinatago. Hindi po kayo pwedeng magtagal dito. Delikado po. Pilit na sumilip si Eliza sa loob at doon niya nakita. Ang kwarto ay halos walang laman. Ang MJ damit ay nakatumpok sa isang malaking bag sa sahig. Nag-iimpake ito. Aalis ito. Iiwan siya. Aalis ka? Tanong ni Eliza
Ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay nagsisimulang mapatid. Iiwan mo ako? Yumuko si Leo, hindi makatingin sa kanyang MGA mata. Patawad po ma'am, hindi ko po sinasadya na mangyari ang lahat ng ito. Hindi sinasadya? Isang tawang walang saya ang kumawala sa lalamunan ni Eliza. Minahal kita, Leo. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Isinugal ko ang buong buhay ko para sa'yo. At ngayon, aalis ka na lang? Sa wakas, tumingala si Leo. At sa kanyang MGA mata, wala nang paghanga. Wala nang pagnanasa. Ang nakita ni Eliza ay awa at kasalanan. Ma'am, kailangan ko pong umuwi sa probinsya, sabi nito. Ang boses ay basag. Bakit? Dahil sa nanay mong may sakit? Tanong ni Eliza, kumakapit sa huling kasinungalingang ibinigay nito sa kanya. Tutulungan kita. Magbibigay ako ng pera. Kahit magkano, wag mo lang akong iwan. Napapikit si Leo. Ang kanyang MGA balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanang hindi na niya kayang itago. Hindi po ang nanay ko ang dahilan. Kung ganoon ano? Huminga siya ng malalim at binitawan niya ang MGA salitang tuluyang wawasak sa puso ni Eliza. Ang girlfriend ko po. Buntis po siya. Malapit na siyang manganak. Kailangan niya ako doon. Katahimikan. Ang ingay ng MGA sasakyan sa labas. Ang yakan ng MGA bata sa kabilang kwarto. Lahat ay biglang naglaho. Ang tanging narinig ni Eliza ay ang malakas na paghampas ng dugo sa kanyang MGA tainga. Girlfriend, buntis. Ang MGA salitang yon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang MGA ngiti, ang MGA halik, ang MGA pangako. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya umibig sa kanya. Ginamit lang siya nito. Isang hagdanan para makaahon sa kahirapan. Isang paraan para may maipadala sa totoong minamahal nito. Ang sakit ay napakatindi. Halos hindi na niya maramdaman. Para siyang namanhid. Ang aluhang kanina PA niya pinipigilan ay biglang natuyo. Tumingin siya kay Leo. Hindi na siya galit. Hindi na siya nasasaktan. Wala na. Ang nakikita niya lang ay isang estranghero, isang batang lalaki na gumawa ng isang malaking pagkakamali. Katulad niya. Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang nakakatakot na paraan. Ganoon pala. Wala nang ibang sinabi si Eliza. Tumalikod siya. Dahan-dahan siyang naglakad palayo, pababa sa madilim na hagdanan at pabalik sa isang mundong hindi na niya kilala. Iniwan niya si Leo sa pinto ng kanyang kwarto, nakatayo roon, hawak ang bigat ng kanyang sariling kasalanan. Nang MJ sandaling iyon, sa gitna ng masikip at maingay na eskinita, naunawaan ni Eliza ang lahat. Ipinagpalit niya ang kanyang pamilya. Ipinagpalit niya ang kanyang buhay, hindi para sa isang dakilang pag-ibig, kundi para sa isang magandang kasinungalingan, isang ilusyon, isang wala. Underscore, 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 underscore. Makalipas ang ilang buwan. Ang Paraiso Hills Subdivision ay isang malayong alaala na lamang. Ang mansyon, ang MGA mamahaling kasangkapan, ang MGA kasambahay, lahat ay nasa likod na niya. Isang buhay na minsan niyang inakala na magiging habambuhay. Ngayon, nakatira si Eliza Santos sa isang maliit na apartment sa isang tahimik na lugar sa Quezon City. Walang gwardiya. Walang malawak na hardin. Walang magarbong kotse. Ang nag-iisang sasakyan na pinayagan ni Ricardo na dalhin niya ay ang lumang Toyota Vios na nasa garahe lang dati. Ang kanyang buhay ay nagbago ng radikal. Mula sa pagiging ginang ng isang CEO, siya ngayon ay isang simpleng empleyado. Sa loob ng isang maliit na bakery na nasa tabi ng kanyang inuupahang apartment, abala si Eliza sa pag-aayos ng MGA cake. Ang puting apron niya,
ay may bakas ng harina at ang kanyang MGA kamay ay may amoy ng vanilla at asukal. Hindi ito ang kanyang pangarap na maging painter, pero malapit na. Ang pagde-decorate ng cakes ay nagbibigay sa kanya ng kaparehong kasiyahan. Ang paghahalo ng kulay, ang paglalagay ng MGA disenyo, ang paggawa ng isang bagay na maganda mula sa wala. Ito ay isang uri ng sining. Sa MGA unang linggo, mahirap. Ang kanyang MGA kamay ay nasanay lamang sa paghawak ng MGA mamahaling alahas at MGA menu ng restaurant. Ngayon, humahawak siya ng piping bag at kutsara. Ang kanyang likod ay sumasakit. Ang kanyang MGA paa ay namamaga. Pero sa bawat pagod na nararamdaman niya, may kaakibat na kakaibang kapayapaan. Eliza, may order para sa Black Forest cake, sabi ni Aling Nena, ang may-ari ng bakery. Opo, Aling Nena. Malapit na po, sagot ni Eliza at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ang proseso ng divorce ay masakit. Hindi lang ang paghihiwalay sa ari-arian, kundi ang paghihiwalay sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na konektado kay Ricardo. Ang pagtanggi ng kanyang MGA anak ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang MGA salita ni Belle na puno ng galit ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Pero sa kabila ng lahat, sinubukan niyang unawain sila. Naunawaan niya ang kahihiyang kanilang naramdaman, ang kanilang pagkabigla. Isang hapon, habang nagpapahinga siya mula sa trabaho, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Hindi na ang bagong bigay ni Leo na itinapon niya. Isabel. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matagal na silang hindi nag-uusap. Belle. Ang boses niya ay nanginginig. Hi, Mom. Sagot ni Belle. Ang boses nito ay formal PA rin. May distansya. Ngunit wala na ang galit. Kumusta ka? Okay lang ako, anak. Ikaw? Kumusta kayo ni Marco? Ayos lang kami, Ma'am. Nag-aaral si Marco. Ako naman busy sa trabaho. Isang awkward na katahimikan. Belle, sabi ni Eliza, pinipilit maging matapang. Gusto ko lang sabihin na naiintindihan ko. Ang lahat. Muling natahimik ang kabilang linya. Pagkatapos, huminga ng malalim si Belle. Ma'am, hindi PA rin madali. Pero, sana maging okay ka. Nabalitaan ko, nagtatrabaho ka raw sa bakery. Oo, sagot ni Eliza. Masaya ako rito. Mabuti kung ganoon, sabi ni Belle. Sige, Ma'am. Tawag na lang ako ulit. Sige, anak, ingat ka. Pagkababa ng tawag, napaupo si Eliza sa isang upuan. Isang maliit na hakbang. Hindi PA buo ang lahat. Hindi PA sila nagpapatawad sa kanya. Pero may maliit na butas ng liwanag. Hindi naganap na madilim. Nang matapos ang kanyang shift, lumabas si Eliza sa bakery. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanyang mukha. Hapon na. Habang naglalakad siya, dumaan siya sa harap ng malaking salamin ng bakery. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang babaeng nasa kalagitnaan na ng kanyang edad. May ilang puting hibla na sa kanyang buhok. Ang MJ mata niya ay may bakas piiri ng sakit, ng pagkawala. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang kinang, isang kislap ng katatagan, ng kapayapaan. Hindi na siya ang walang muwang na Eliza na naghahanap ng pagmamahal sa maling lugar. Hindi na siya ang Eliza na nagtatago sa likod ng mamahaling damit at pangalan ng kanyang asawa. Siya ay si Eliza. Ngayon, siya ay isang babaeng nagtatrabaho. Isang babaeng natututong maging buo kahit mag-isa. Isang babaeng sa wakas ay natututong mahalin ang kanyang sarili, hindi dahil sa atensyon ng iba, kundi dahil sa pagtanggap ng kanyang MGA pagkukulang at pagharap sa kanyang MGA kahinaan. Hindi ito isang fairy tale ending. Walang Prince Charming na darating para iligtas siya. Walang magbabalik ng kanyang pamilya. Ang kanyang buhay ay nasira, ngunit mula sa MGA abo, may isang bagong Eliza ang unti-unti nang nabubuo. Huminga siya ng malalim at marahang ngumiti. Isang ngiti na puno ng lungkot, ngunit puno rin ng pag-asa.
Ang kanyang paglalakbay ay matagal PA, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, alam niyang nakikita na niya ang tamang direksyon. At dito nagtatapos ang mapait, ngunit makahulugang kwento ni Eliza Santos. MJ, minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang pagsulat sa paglalakbay ni Eliza ay isang karanasang puno ng iba't ibang emosyon. Hindi naging madali ang isulat ang kanyang MGA pagkakamali at ang bigat ng MGA naging bunga nito. Ngunit naniniwala akong sa bawat sakit ay may nakatagong aral. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang kaligayahan ay marupok at ang isang saglit na pagpapadala sa tukso ay maaaring maging sanhi ng habambuhay na pagsisisi. Ngunit higit pa roon, ito rin ay kwento ng pagbangon, isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang mula sa iba, kundi lalo na mula sa ating sariling MGA puso. Ipinapakita nito na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, palaging may pag-asang magsimulang muli. Na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa hindi pagkakamali, kundi sa kakayahang harapin ang bukas ng may tapang at bagong pag-unawa sa sarili. Ngayon, nais kong marinig ang inyong MGA sa loobin. Ano ang tumatak sa inyong puso at isipan? Ano ang aral na inyong napulot mula sa karanasan ni Eliza? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Ang inyong bawat mensahe ay mahalaga at nagbibigay ng inspirasyon sa aming magpatuloy sa paglikha ng MGA, kwentong tatago sa puso. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat. Nagmamahal, kilig hanggang dulo, PH.